Kabanata 32. Ang pamagat ng kabanatang ito ay ang panghugos. Ang buod ng kabanatang ito ay ipinapakita ng taong dilaw kay Juan ang paraan ng paggamit ng isang malaking istruktura na tinatawag na panghugos na gagamitin sa pagpapasimayan ng paralan. Ang istrukturang ito ay may apat na haligi at lubid na ginagamit upang ibaba ang isang malaking bato sa hukay sa gitna ng mga haligi. Dumating ang araw ng pagpapasimayan ng paralan, maraming taong dumalo tulad ng mga mag-aaral, guro, mahalagang tao sa bayan. Pinangunahan ni Padre Salve ang pagbabasbas sa paaralan habang inilalagay ang mga relihiya at mahahalagang kasulatan sa isang kahon na lalagay sa lalim ng pundasyon. Habang inaganap ang seremonya, napansin ni Elias ang kakaibang kilos ng taong dilaw. Nang malapit ng ibaba ang malaking bato, biglang naputol ang lubid at bumagsak ang balagkas ng istruktura. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas si Crisostomo Ibarra, ngunit namatay ang dilaw sa aksidente. Pagkatapos ng pangyayari, nais ng alkalde na sisihin si Juan. Ngunit sinabi ni Ibarra na siya lamang ang mananagot sa nangyari. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Crisostomo Ibarra, na ang nagpagawa ng paaralan sa mga kabataan. Pangalawa, si Padre Salve, ang paring nagbasbas sa paaralan base sa aking nabanggit. Si Elias, ang nagbantay at nakapansin sa kakaibang pangyayari. At pang-apat ay si Juan, ang mamahala sa paggawa ng istruktura. At panglima, ang taong dilaw, ang nagpakita ng paggamit ng panghugos at namatay sa aksidente. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang aking report tungkol sa Kabanata 33, Malayang Kaisipan mula sa nobelang Noli Me Tangere. Mga tauhan, Crisostomo Ibarra at si Elias. Mga talasalitaan, malaya, may kalayaan o hindi pinipigilan, kaisipan, ideya o iniisip ng isang tao. Pang-aabuso, maling paggamit ng kapangyarihan, hustisya, katarungan o patas na pagtrato. Reforma, pagbabago upang mapabuti ang sistema. Buod ng kabanata. Nagkaroon ng pag-uusap sina Ibarra at Elias. Nagkaroon ng pag-uusap sina Ibarra at Elias tungkol sa kalagayan ng lipunan. Ipinapahayag ni Elias ang paghihirap ng mga mamayan dahil sa pang-abuso ng mga makapangyarihan at sinasabing kailangan ng pagbabago upang magkaroon ng hustisya. Malagang pangyayari. Nagkaroon ng pag-uusap sina Ibarra at Elias. Inilahad ni Elias ang problema ng lipunan. Ipinapakita ang magkaibang pananaw nila tungkol sa lipunan, sa pagbabago. At ngayong araw ay tatalakayin ko ang Kabanata 34 na pinamagatang Ang Pananghalian. Nagkaroon ng isang marangyang pananghalian sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa bayan ng San Diego, maraming mahahalagang panauhin ang dumalo tulad ng mga pari, opisyal ng pamahalaan at mga kilalang tao sa bayan. Kabilang ng mga dumalo sina Crisostomo Ibarra,
Maria Clara, alcalde mayor at ilang pare. Sa simula, maayos at magalang ang usapan habang nagsisimula ang kanilang pananghalian. Habang kumakain ang mga panauhin, napansin nila na wala pa si Padre Damaso. Naging paksa ng usapan ang kanyang hindi pagdating. Maya-maya ay dumating siya at binati siya ng karamihan sa mga panauhin, ngunit napansin na hindi siya pinansin ni Ibarra. Dahil dito ay nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila. Habang nagpapatuloy ang pananghalian, nagsimulang magsalita si Padre Damaso at unting-unting naging mapanlait ang kanyang mga sinabi. Binanggit pa niya ang tungkol sa ama ni Ibarra sa paraang nakasasakit ng damdamin. Dahil dito ay napuno ng galit si Ibarra at halos hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili sa harap ng mga panauhin. Sa sobrang galit, muntik nang masaksakin ni Ibarra si Padre Damaso. Nagulat ang lahat sa nangyari at maaaring humantong ito sa malaking gulo. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Maria Clara, kaya hindi natuloy ang masamang mangyayari. Sa huli, pinili na lamang ni Ibarra na umalis upang maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Mga tauhan sa Kabanata 34 ay sina Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan na nagtitinti sa mga pang-iinsulto ni Padre Damaso. Maria Clara, kasintahan ni Ibarra na pumigil sa kanya sa galit. Padre Damaso, ang paring ng insulto kay Ibarra at sa kanyang ama. Kapitan Tiago, ang nagdaos ng pananghalian. Alcalde Mayor, panauhin na naroon sa handaan. Iba pang panauhin, mga pari at opisyal mula sa San Diego. Ang aral na makukuha natin, ang pinaka-aral na makukuha natin ay kahit mabuti ang iyong layunin, may mga tao talagang gustong humadlang. Kahit gaano pa yung kaganda, may gagawin talaga sila para mahadlangan ang iyong gagawin. Bakit nga ba pinamagatan ang kabanatang 32 na panghugos? Ang panghugos ay tumutukoy sa kagamitan na ginagamit upang ibaba ang malaking bato sa pundasyon ng paaralan. Sumasimbolo rin ito ng patibong o panganib na halos ikapahamak ni Crisostomo Ibarra sa araw ng pagpapasinaya ng paaralan. Ipinapakita nito na may mga taong naisadlangan ang kanyang mabuting layunin. Ang aral ng kabanata ay nagpapakita ng mahalagang kaisipan at pag-uunawa sa mga problema ng lipunan upang makamit ang tunay na pagbabago. Ipinapakita ng kabanata na ang lipunan ay puno ng pagkapantay-pantay at pag-aabuso ng mga makapangyarihan. Ipinipahiwatig din nito na may iba't ibang paraan ng pagbabago, maring mapayapa o marahas, depende sa paniniwala ng mga tao. At yun lang po, salamat. Ang aral sa kabanatang ito ay mahalagang matutunan ang pagpipigil sa sarili at pag-iisip bago kumilos. Ipinapakita rin na hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan at nararapat igalang ang dignidad ng bawat tao. Ang pamagat na ang pananghalian sa Kabanata 34 ay hindi lang tungkol sa pagkain. Simple lang ang implikasyon nito. Habang nagaganap ang handaan, doon lumalabas ang tunay na ugali ng mga tao. Ang kayabangan, ang kapangyarihan at pang-aate. Sa isang simpleng salo-salo, nakita ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, lalo na sa ginawa ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra. Ibig sabihin, ang pananghalian ay simbolo ng isang pangyayari kung saan nabunyag ang totoong kalagayan ng lipunan, hindi lang basta kainan.